2011, Bayan ng San Isidro. Nagkakagulo sa loob ng arena at hindi magkamaya ang mga tao na halos puro kalalakihan sa pagsigaw. Kanya-kanya sila ng sigaw sa manok na pambato nila. Lumalakas pa ang hiyawan kapag nadedehado ang manok. Pilit ako nagsusumiksi kasama ang mga kalaro ko palapit sa arena. Napapatakip pa ako ng ilong dahil iba-iba ang amoy ng mga mama. May amoy sigarilyo, amoy bad breath at amoy putok. Ang baho naman. Angal ko't pinisil ang ilong. Huwag kang maingay, Jenny. Baka marinig ka ng mga yan, batukan ka. Saway sa akin ni Carlo, ang bading kong kalaro at kaibigan. Sa totoo naman ang babaho nila. Di yata sila naliligo. Saka subukan nilang batukan ako. Isusubong ko sila sa kuya ko. Maangas na sabi ko. Matapang ang kuya Joel ko. Kinatatakutan siya sa amin. Takot nga rin ang mga kalaro ko siga at bully sa kanya. Bilis, malapit na tayo. Hinatak na ako ni Carlo at nakarating na kami sa harapan ng arena kasama ang iba pa naming kalaro. Nakasigaw na rin kami sa mga tao at nagtatatalon-talon. Sa puti tayo. Yun ang pusta ni Kuya Makoy Kapag nanalo iyon, babalatuhan niya tayo. Sabi ni Badong sa amin. Si Kuya Makoy ay kapitbahay namin na mahilig tumaya sa sabong. Palagi siyang nananalo at kapag nananalo siya, binibigyan niya kami ng tig-20. Minsan nga ay 50 pa. Sige, puti tayo. At yun na ang isligaw namin. Sumasabay kami sa sigaw ng mga malalaki sa amin. Umaangal pa kami kapag nadedehado ang puting manok. Mukhang malakas ang pula. Yari na, wala kaming balato nito. Hoy mga bata, bawal kayo dito Sita sa amin ng dalawang bantay. Basta tayo, nandiyan na mga pangit. Sigaw ni Carlo at nakipagsiksikan ulit kami sa mga tao palabas ng arena. Habang ang dalawang bantay naman ay sinisigawan kami. Binibalatan naman namin sila. Ano ba yan? Nakita pa tayo. Ani Wilson na siyang pinakamatanda sa amin. Bawal kasi ang bata sa loob ng arena. Dito na lang tayo maghintay sa labas. Sabi naman ni Badong na inuubo pa at hinihingal. Pataba kasi. Pinunasan ko ng kamay ang pawis sa noo ko. Sana manalo yung puting manok para may balato tayo kay Kuya Makoy. Sabi ko. Sana nga. Pero baka hindi. Hilo na yung puting manok Malakas yung pula. Kontra ni Carlo. Sinimangutan ko siya. Kontrabida ka naman Hindi ako kontrabida Sinasabi ko lang yung nakita ko. Saka nakita mo rin naman na mahina na yung puting manok. Kaya wag na tayong umasa sa balato. Nakapamewang at mataray na sabi ni Carlo. Pinanghinaan naman ako ng loob at napakamot sa medyo makatikong ulo. Mukhang hindi pa ako makakabili ng popsicle Hindi problema yan. Doon tayo manghingi sa mananalo. Lalo na doon sa mamang malakang pusta. Sa pulang manok siya pumusta. Sa kanya din yata yung pulang manok Abangan na lang natin siya dito. Sabi ni Wilson. Mamigay naman kaya yun. Baka kuripot din yun. Dudang sabi ko. Galante yung si Boss Raymond. Maraming pera yun Sabi ni Badong. Kilala ko ang tinutukoy ni Badong na Boss Raymond. Malaking mama iyon na malaki din ang katawan at may tattoo sa braso. May balbas at bigote siya. Nakakatakot ang itsura niya. Kilala din siyang siga dito sa bayan namin. Kung maraming natatakot sa kuya ko, ay mas maraming natatakot sa kanya. Marami na daw siyang pinabugbog ayon sa kwento ni Wilson at Badong. Napakamot na naman ako sa ulo. Parang may nakakapapang akong kuto. Ang kati-kati na naman ng ulo ko. Mamaya pa ako maliligo pag uwi kapag wala na si nanay sa bahay. Dahil sigurado kung kukutuhan na naman niya ako. Nagkatinginan kami ng lumakas ang sigawan sa loob ng arena. Mukhang may panalo na. Ano kayang manok ang ititinola? Yung pula o yung puti? Titingnan ko kung sino ang nanalo. Dito lang kayo. Sabi ni Wilson at pasimpleng pumasok sa entrada ng arena. Kami ay nag-abang na lang sa labas at pasilip-silip sa loob. Maya-may nagsilabasan na ang mga tao. May masayang masaya at nagbibilang ng perang pinanalunan. Meron namang mukhang nalugi. Lumabas na si Wilson, nakakamot-kamot sa ulo at lumapit sa amin. Talo ang manok natin.
Annie Wilson. Pati kami napakamot na lang din sa ulo. Olats kami ngayon. Napalingon kami sa entrada ng tila magkagulo ang mga tao. Boss, pahingin balato. Panggatas lang ng anak ko. Boss, balato naman. Boss Raymond, balato naman oh. Sigawan ng mga tao habang pinagkakaguluhan ang malaking lalaki na balbasarado at may nakaipit na sigarilyo sa bibig. Nagpamudmud siya ng pera sa mga nanghihingi ng balato. Tara, manghingi rin tayo. Sabi ni Wilson na nagpatuunan ng palapit kay Boss Raymond. Hindi naman kami nagpahuli at agad na sumunod. Nakapagsiksikan din kami sa mga tao. Boss Raymond, balato po. Sabi ni Wilson at nilahad ang kamay. Ginaya na rin namin siya. Balato po, Manong. Sabi ko at nilahad ang maliit na kamay. Sumiksik pa ako sa mabantot na mama na nangihingi din ng balato. Ang iba kong mga kaibigan ay kanya-kanya din ang diskarte sa pakikipagsiksikan para makahingi ng balato. Papalapit ng papalapit sa akin si Boss Raymond, kaya nagsumiksik pa ako. Nanlaki pa ang mata ko nang bigyan niya si Carlo at Badong ng tig 50. Sunod naman niyang binigyan ay si Wilson at iba pang batang nanghihingi. Andaya, wala pa ako. Manong ako po, wala pa. Sabi ko sabay tingkayad at tinaas pa ang kamay. Baka kasi hindi niya ako nakikita. Sakto namang tumingin siya sa akin. Nagtama ang mga mata namin. Nakapagtitigan ako sa kanya. Manong, wala pa ako. Nakangusong sabi ko at iwinagayway ko pa ang nakalahad na kamay. Ngumisi siya sabay lagay ng 100 papel sa kamay kong nakalahad. Nalaki naman ang mata ko at agad kong hinawakan ng mahigpit ang pera. Thank you po, Manong. Ang bait niyo. Sana wag pa kayong kunin ni Lord. Sabi ko tumalikod na. Tumakbo ako palapit sa mga kaibigan ko na naghihintay sa akin. Ipinakita ko sa kanila ang 100. 100 ang binigay niya sa akin. Tuwang-tuwang sabi ko at kumendeng-kendeng pa. Hala, andaya. Bakit 100 sa'yo? Angal ni Badong. Yun ang binigay niya sa akin eh. Anong gagawin ko? Malapad ang ngiting sabi ko. Iniisip ko na ang mga bibilihin ko. Siguradong marami akong pagkaing mabibili sa tindahan ni Aling Susan at higit sa lahat, makakabili na ako ng popsicle kahit 2 pa. Tinupi ko na ang pera at inilagay sa slim bag kong pink na luma na at madumi. Umalis na kami sa lugar at tinahak na ang daan pa uwi. Kailangan ko na ring umuwi. Baka wala na sa bahay si nanay. Maliligo na rin ako. Ang daya-daya naman. Angal pa rin ni Badong na nakabusangot. Hayaan mo na, at least meron tayo. Sabi ni Carlo. Baka kasi nakyutan si Boss Raymond kay Jenny. Kaya 100 na ibinigay. Sabi naman ni Wilson. We, nakyutan? San banda? Ang dusing-dusing nga niyan eh. Tapos amoy maasim pa. Pang-aasar ni Badong sa akin. Namewang ako. Cute naman talaga ako, no? Madusing lang ako at maasim dahil wala pa akong ligo. Ikaw nga dyan kahit maligo, maasim pa rin. Saka baka kaya 50 lang ibinigay sa'yo dahil mataba ka. Mag-diet ka daw? Ganting pang-aasar ko din. Abat, sinasabi mo bang mataba ako ha? Nandidilat ang mata na sabi ni Badong. Nakakuyom ang 2 matatabang kamao at nilapitan ako. Nagtaas noo ako at kinuyom din ang 2 kamao. Oo, sinabi kong mataba ka. Bakit babanatan mo ko? Sige, subukan mo. Itinaas ko na ang kamao. Kahit mas malaki siya sa akin ay hindi ko siya uurungan. Tinuruan kaya ako ng Kuya Joel kong manuntok. O, tama na yan. Huwag na kayo mag-away. Awat sa amin ni Wilson. Ikaw naman, huwag mo nang patulan yan, babae yan. Sita niya pa kay Badong. Siya kasi nang aasar. Ani Badong na nakanguso at matalim pa rin ang tingin sa akin. Ikaw naman kasi ang naunang nang asar, di ba? Di mo lang matanggap na 50 ang ibinigay sa'yo. Sabat ni Carlo. Tumahimik kang bading ka. Di ka naman kasali sa usapan eh. Ewan ko sa'yo. Mataba ka naman talaga. Halika na nga, Jenny. Magkahawak kamay kami na nauna nang naglakad ni Carlo at iniwan ang 2. Binilatan pa namin si Badong sabay takbo at tawa. Akmang hahabulin niya kami pero pinigilan siya ni Wilson. Napaatungal ako ng iyak nang paluin ako ni nanay ng walis tingting sa puwitan ko.
Mabilis akong tumakbo papasok ng bahay habang sapo ang puwetan at umiiyak. Dama ko pa rin kasi ang hapdi sa puwetan ko. O ano nangyari sa'yo bunso at umiiyak ka? Tanong ni tatay na kalalabas lang ng kusina at may hawak na tasa ng kape. Agad akong lumapit sa kanya at nagtago sa likod. Jenny! Lalo akong napayakap na mahigpit kay tatay nang marinig ko ang galit na boses ni nanay at nang makitang papasok na siya sa bahay, hawak pa rin ang walis tingting. Ano bang nangyayari? Tanong ni tatay kay nanay. Yang magaling mong anak, pumunta na naman sa sabungan. Napakatigas talaga ng ulo ng batang yan. Gusto yata bugbugin ko pa eh. Galit na sabi ni nanay na nakapamewang pa. Tumingin naman sa akin si tatay. Totoo ba yun bunso? Pumunta ka na naman ng sabungan? Huwag ka magsisinungaling. Ani nanay. Nakanguson tumango naman ako. Inaya po ako nila Wilson eh. Sabi ko. Pumuntong hininga sa tatay at akmang magsasalita pero inunahan siya ni nanay. Di ba sabi ko sa'yo huwag ka nang sasama kina Wilson? Kung saan-saan pumupunta ang mga yun. Paano kung naipit ka ng mga taong walang pakaalam sa sabungan? Eh di disgrasya ang inabot mo? Gastos na naman. Halika nga ditong bata ka. Letanya ni nanay at akmang aabutin ako pero pinigilan siya ni tatay. Oh, huwag mo nang paluin. Kaya lalong tumitigas ang bata kasi alaga mo sa palo. May nahong sabi ni tatay. Ako pa talaga ang may mali. Kaya tumitigas ang ulo niyan dahil kinukonsente mo. Diyan na nga kayo mag-ama. Na-stress ako sa inyo. Makapagluto na nga lang. Ani nanay na binitiwan na ang walis tingting at nagdadabog na tumungo sa kusina. Jama, may dala akong tilapia. Yun na lang ang ulamin natin sa tanghalian. Pahabol na sabi ni tatay kay nanay. Umupo naman si tatay sa sofa naming kawayan at inilapag niya sa mesitang kawayan ang kape. Umupo ako sa tabi niya at nakayaka pa rin sa bewang niya. Siguro naman bunso magtatanda ka na. Sa susunod, hayaan na kitang paluin ng nanay mo. Sabi ni tatay. Hindi na po ako ulit ay. Sumisinghot na sabi ko sabay punas ng braso sa ilong. Ramdam ko ang pagguhit ng sipon ko sa ibabaw ng labi. Ngumuwi naman si tatay. Puro ka na hindi uulit tapos mga ilang araw lang kasama mo na naman sila, Wilson. Humaba ang uso ko. Inaya lang naman po nila kami ni Carlo na pumunta ng sabungan. Pagkakapera daw kami. Nagkapera ka ba? Nakangising sabi ni tatay. Opo, tay. Malaka ang ngiting sabi ko. Talaga? Magkano? Pabulong na tanong ni tatay at tumingin sa kusina kung nasaan si nanay na abala na sa pagluluto. Binuksan ko naman ang slim bag ko at kinuha ang nakatupi kong 100 at pinakita sa kanya. Wow, ang laki niya na. Saan mo nakuha yan? Baka nangungupit ka na ha? Yari ka talaga sa nanay mo. Pabulong pa rin na sabi ni tatay. Nakangusong umiling-iling naman ako. Hindi po, binigyan po kami ng balato ni Boss Raymond. Pati nga po sila Carlo, Badong at Wilson binigyan din eh. Pero tigsa 50 lang po sa kanila. Sa akin lang po 100. Pabulong ko ding sabi. Wow, ang galing naman ng bunso ko. Oh, itago mo na yan. Kapag nakita yan ng nanay mo, hindi ka nabibigyan nun ng baon. Saka mag-sorry ka din mamaya sa nanay mo ha. Tumangutang mo ako at agad ko nang ibinalik sa slim bag ang pera. Mahirap na kapag nakita ni nanay. Hindi na niya ako bibigyan ng baon. Jenny, maligo ka na. Sigaw ni nanay mula sa kusina. Lalo namang nang haba ang uso ko at kumamot sa ulo. Maligo ka na bunso kasi amoy paksiw ka na sa kandungis mo. Sabi ni tatay. Inamoy-amoy ko naman ang sarili ko. Oo nga, amoy paksiw na bangus na ako. Di ba ang asim mo? Natatawang sabi pa ni tatay. Nakangiwing tumangutango naman ako. Oh hayan, malinis ka na naman. Tapos mamaya magduduming ka na naman sa labas. Sabi ni nanay habang sinusuklay ang buhok kong hanggang bewang ang haba. Hindi na siya galit makipag-usap sa akin. Ngumuso ako. Nay, sorry po. Nagpasaway na naman po ako sa inyo. Sabi ko at yumuko. Pumuntong hininga naman si nanay at tinawakan ang baba ko at itinaas. Ngumiti siya sa akin. Okay na yun. Basta wag mo nang uulitin ha. Saka babae ka anak. Hindi ka dapat nakikipaglaro sa mga lalaki. Sabi niya sa akin. Hindi naman po lalaki si Carlo.
Sabi niya po babae daw siya na nakakulong sa katawan ng lalaki. Yun kasi ang madalas sabihin ni Carlo kapag tinutukso siyang bading. Walang problema kay Carlo, basta wag lang kina Wilson at Badong at sa iba pa mga batang lalaki. Kita mo nga kung saan-saan ka dinadala. Naintindihan mo ba anak? Mahinahong paliwanag ni nanay. Opo, nay. Nakangusong tumangutango ako. Ngumiti siya, tinaplos-saplos ang buhok ko. Ang ganda-ganda mo anak. Mana ka sa akin na maputi ang balat. Namana mo naman kay tatay mo ang tuwid na buhok. Pero mamaya alam ko namang magdudungis ka na naman. Hindi po ako magdudungis mamaya, nay. Puro ka sabi. Ani, nanay. Napakamot na lang ako sa ulo. Pero napansin kong napangiwi si nanay at hinihimas ang dibdib. Bakit po, nay? Tanong ko. Wala anak. Teka, tiinom lang ako ng tubig. Tumayo si nanay at pumasok sa kusina. Sunundan ko na lang siya ng tingin at binuhay ang TV. Wala akong pake. Pangit ka naman. Sabi ni Mia sa akin, ang anak ng kapitbahay namin chismosa at palaaway. Napikon kasi siya kasi talo siya sa Chinese garter. Binilat-bilatan din ako ng mga kakampi niya. Hindi ako pangit, no? Baka ikaw ang pangit dahil nasa gasaan ng ilong mo. Sabi ko naman. Nagtawa na ng iba naming kalaro at inasar na pango si Mia. O ba't gusto mo talaga ng away ha? Nanggagalaiting lumapit sa akin si Mia. Oy! Ano yan ha? Bakit inaaway niyo ang prinsesa ko? Sabi ni Kuya Joel na bagong dating. Tumakbo naman ako palapit sa kanya. Kuya, inaaway na naman ako ni Mia. Pangit daw ako. Nakangusong sumbong ko sabay turo kay Mia at sa mga kakampi niya. Naku, nandyan na ang sigang si Joel. Ba't sila tayo? Sabi ng isang kakampi ni Mia at nagsitakbuhan na silang palayo. Wala pala kayo eh. Pagyayabang ko sabay tawa. Loko yung mga yun ha. Tinawag kang pangit? Ikaw kayang pinakamagandang bata dito sa buong barangay kahit maasim ka. Sabi ni Kuya Joel. Ngumuso ako. Tinawag nga niya ako maganda pero maasim naman. Ikaw nga dyan, amoy alak na naman. Naamoy ko kasi na amoy pulang kabayo na naman siya. Yari na naman siya kay nanay. Napasyat lang ang kuya. Halika na nga't umuwi na tayo. Paggabi na, nasa galaan ka pa. Sabi niya at inakbayan na ako at nagpaalam naman ako sa mga kalaro ko. Aba Joel, araw-araw ka na lang yata umuwing nakainom. Tinalo mo pa ang tatay mo. Sermon na naman ni nanay habang nasa hapagkainan kami at naghahapunan na. Sarap na sarap ako sa ginataan at inihaw na tilapia. Ginataang tilapia ang ulam namin kaninang tanghali. Ngayon naman ay inihaw na tilapia. Madalas talaga na tilapia ang ulam namin dahil sa palaisdaan nagtatrabaho si tatay. Naging paborito ko na rin ang tilapia. Pangalawang araw pa lang naman po, nay. Kahapon kasi, birthday ng kabarkada ko. Tapos ngayon naman nagpainom si Panyong dahil nanalo sa sabong kanina. Sagot ni Kuya Joel na dinudurog na sa bibig ang pobreng ulo ng tilapia. Talaga? Magkano napanalunan niya? Tanong ni tatay. 10,000 tay. Pumusta kasi siya sa manok ni Boss Raymond. Alam niyo naman ang mga manok noon. Laging nananalo. Malalakas kasi yung mga manok. Alaga pa sa vitamins. Ganoon talaga kapag alaga sa maintenance. Kaya nga ang mamahal ng mga manok niya. Daan-daan libo ang halaga ng bawat isa at mayayaman ang mga bumibili. Talaga tay? Ganoon kamahal? Oo, kaya nga lalong yumayaman niyang si Raymond eh. Tumigil na nga kayo mag-ama. Nasa harapan tayo ng pagkain pag sasabong yung pinag-uusapan niyo. Ikaw Joel, baka kung ano namang kalokohan ang pinagagagawa mo sa site ha? Magsusumbong na naman sa akin ang mga ninong Raul mo. Letanya ni nanay. Good boy na itong panganay niyo, nay. Wala talaga kayong bilib sa akin. Sabi ni kuya. Good boy ka dyan. Sa'yo nga nagmana tong kapatid mo na katigasan ng ulo eh. Hirit pa ni nanay. Ngumuso ako. Bakit kasali na naman po ako, nay? Binagalitan niyo na nga po ako kanina. Sabat ko. Tumawa naman si tatay at Kuya Joel. Oh, kita niyo? Manang-mana talaga sa inyong mag-ama. Nangungunsuming sabi ni nanay. Hindi na ako sumabat dahil siguradong ako na naman ang masesermonan. Maaalala na naman niya ang ginawa ko kanina.
Ganun si nanay eh. Kapag naalala ang maling ginawa, sermon na naman. Bunso, halika dito. Tawag sa akin ni kuya na nakaupo sa bangko sa labas ng bahay. Hawak niya ang cellphone niyang maliit. Bakit kuya? Tanong ko nang makalapit. May dinukot siya sa bulsa. Paghugot ng kamay ay may hawak na siyang 100 papel at iniabot sa akin. Kinuha ko naman iyon. Itabi mo yan, baon mo. Nanlaki ang mata ko. Talaga kuya? Malaki ang ngiting tanong ko. Shh, huwag kang maingay. Marinig ka ni nanay. Kukunin niya yan. Itago mo na yan. Agad ko namang itinupi ang perang papel at inilagay sa bulsa ng short ko. Tuwang-tuwa ako dahil marami akong pera. 200 na ang pera ko. Salamat kuya. Sabi ko at yumakap sa kanya. Kaya love na love ko siya eh, dahil lagi niya akong binibigyan ng pera. Ginulo niya ang buhok ko. Walang anuman bunso, basta mag-aaral ka ng mabuti ha. Huwag mong gagayahin si kuya na puro bulakbol lang natupag kaya high school lang ang tinapos. Sabi niya, oo kuya, gagalingan ko ang pag-aaral. Determinadong sabi ko. Nagtatrabaho si kuya sa kabilang kanto. Gumagawa siya ng malaking bahay doon. High school lang natapos niya dahil wala nang pampaaral si nanay at tatay. Kaya lagi niyang sinasabi sa akin na mag-aaral ako mabuti at magtapos para kina nanay at tatay. Ginagalingan ko talaga ang pag-aaral kahit minsan bobo ko sa math at English. Hindi rin ako nag-a-absent. Sige na, pumasok ka na sa loob. Matulog ka na. Magsisimba pa kayo ni nanay bukas. Sabi ni kuya. Oo kuya. Good night. Sabi ko. Good night bunso. Pumasok na ako sa loob ng bahay at dumiretso sa maliit kong kwarto. Ay, ang bilis naman ng araw. Tapos na ang Sabado at Linggo na bukas. Magbabawas na naman ako ng sungay. Tapos kinabukasan, Lunes na naman. Papasok na naman ako sa school. Tay, pasok na po ako ah. Paalam ko kay tatay at isinukbit na ang may kabigatan kong bag. Ingat ka bunso, aral ng mabuti ah. Yung nanay mo nasa labas, manghingi ka na lang ng baon sa kanya. Ani tatay na isinusuot na ang bota niya. Papasok na rin kasi siya sa palaisdaan. Si Kuya Joel naman ay tulog pa. Lumabas na ako ng bahay at hinanap si nanay. Nakita ko siya na nasa tindahan ni Aling Susan, kasama pa ang ibang nanay at kapitbahay namin at nakikipagtsismisa na naman sila. Lumapit na ako kay nanay para manghingi ng baon. Malapit na ako sunduin ni Carlo. Sabay kasi kaming pumapasok. At ito pa nga mga mare, ha? Nakuhanan daw sa CCTV ang mga nanloob sa manukan. Naku, yari kay Boss Raymond ang mga yun kapag nahuli. Sinabi mo pa mare. Alam mo naman niyang si Boss Raymond, kayamanan niya ang mga manok. May nanakaw bang manok? Tanong ni nanay. Oo mare, 3 manok ang nanakaw. Ang isa ay nagkakahalaga ng 500,000 piso. Ganun kamahal para lang sa panabong na manok? Ganoon talaga mare, lagi kasing nananalo ang manok na iyon kaya mahal. At ito pa ang nasagap kong balita ha. Taga dito daw sa lugar natin ang isa sa magnakaw. Ay Diyos ko, sino naman kaya yan? Napanguso ako dahil mukhang hindi ako napapansin ni nanay kaya kinalabit ko na siya. Nay, bahagya pang nagulat si nanay sa kalabit ko. Ay, sus Mariosep ka naman bata ka, ginulat mo ko. Bulalas ni nanay. Pahingi na po ako ng baon, nay. Papasok na po ako. Sabi ko sabay lahad ng kamay. Dumukot naman si nanay sa bulsa ng duster niya at paglabas ng kamay ay may hawak na siyang 20. O baon mo, huwag puro chichirya at candy ang bibilin mo sa kantin ha. Ay teka lang, Susan, pautang nga muna ako ng isang cheesecake at sesto dyan. Baling ni nanay kay Aling Susan na nasa loob ng tindahan. Tuwang-tuwa naman ako dahil may dagdag ang baon ko. Sana tuwing umaga laging nandito sa tindahan si nanay at nakikipagchismisan. Inabot na sa akin ni nanay ang baon kong 20. Siya na ang naglagay sa bag ko ng baon kong zesto at cheesecake. O mag-iingat ka sa school ha. Mag-aaral kang mabuti, hindi puro laro. Paalala sa akin ni nanay na inaayos pa ang kwelyo ng uniforme ko. Opo nay, babay po. Paalam ko at nilapitan na si Carlo na naghihintay na sa akin sa kabilang kalsada.
Maglalakad lang kami papasok sa school. Malapit lang naman kasi ang school at marami kaming mga estudyante ang kasabayan din namin. Magkano baon mo? Tanong ni Carlo. 20. Tapos iniutang pa ako ni nanay ng cheesecake at sesto kay Aling Susan. Pagmamalaking sabi ko. Mamaya pag uwi ko sa tanghalian ay 20 ulit ang baon ko. Kapag sinuswerte ay dadagdagan pa iyon ni tatay ng 10. Wow, buti ka pa. Ako nga 10 piso lang saka isang suman at tubig ang baon ko eh. Nakangusong sabi ni Carlo. Pero at least may baon ka pa din. Ang dami ko kasi mga kapatid kaya hati-hati kami sa baon. 6 na magkakapatid sila Carlo. Siya ang panganay at may baby pa sila. Huwag kang mag-alala, hati tayo sa sesto. Sabi ko, magkaklase kami. Minsan wala siyang baon kaya hinaatihan ko siya sa baon ko. Talaga? Oo nga. Tuwang-tuwa naman siya. Uy, bilisan niyo maglakad, magbebel na. Nilingon namin si Badong na nakasabit sa likod ng isang tricycle na dumaan. Sa taba niya halos umangat na ang harapan ng tricycle. Bakit kasi hindi na lang siya maglakad para mabawasan ang mga taba-taba niya? Flat na yung gulong ng tricycle. Sigaw ni Carlo. Inggit ka lang, wala ka kasing pamasahe. Tumatawang sigaw din ni Badong. Hayaan mo na, huwag mo nang pansinin. Pa lang yan. Saway ko kay Carlo ng akmang sasabat pa. Mabait naman si Badong. Yun nga lang malakas talagang mang-asar. Ang mabait sa mga kaibigan namin ay si Wilson. Hindi siya madamot lalo na sa akin. Kapag namimita siya ng bayabas o kay mangga sa bukid, lagi niya akong binibigyan. Ganoon siya kabait. Kasi nakakairita naman talaga yung taba na yan. Umiikot ang matang sabi ni Carlo. Nagulat kaming parehas ni Carlo ng sunod-sunod na malalakas na busina ang narinig namin. 3 sasakyan ang humahagibis ang takbo sa gitna ng daan na tila walang pakialam sa mga ibang dumaraan. Ano ba yan? Kung magpatakbo akala mo sila may-ari ng daan? Reklamo ko. Sasakyan ni Boss Raymond yung dumaan. Bulalas ni Carlo na sinanda ng tingin ang 3 sasakyan na dumaan. Ano naman? Para naman siya sigang magpatakbo. Pag-aari niya ba itong daan? Nakangusong sabi ko. Kung sa bagay siga naman talagang itsura ni Boss Raymond at nakakatakot. Pero binigyan naman niya ako ng 100 kaya plus 100 siya sa langit. Pag-aari naman talaga ng tatay niya ang halos kalahati ng bayan ng San Isidro. Ang alam ko, itong kalsadang nilalakaran natin ay lupa din nila. Talaga? Ganun sila kayaman? Oo, saka alam mo ba yung chismis sa atin? May nagnakaw daw ng manok ni Boss Raymond kagabi at taga sa atin daw yung isang magnanakaw. Kaya siguro dumaan yung sasakyan ni Boss Raymond dahil hinahanap yung magnanakaw. Narinig ko rin kanina yan sa chismisan nila nanay sa tindahan ni Aling Susan. Sino kaya yun? Kuryosong tanong ko. Aha, alam ko na. Baka si Badong tapos kinain niya yung manok kaya malaki ang tiyan niya. Sabi ni Carlo at sabay kaming tumawang dalawa. Pagpasok namin sa gate ng school ay tumakbo na kami papuntang classroom. Nagpaunahan pa kami ni Carlo pero dahil mas matangkad siya at mahaba ang bias ay siya ang nauna. Pero kung wala lang ako sukbit na mabigat na bag ay siguradong mauuna ako kahit maliit ako. Mabilis kasi akong tumakbo. Pagkatapos namin magdasal ay pinapila na kami ni ma'am para hindi kami magtulak ang magkakaklase palabas ng classroom. Paglabas ng classroom ay doon na kami nagsitakbuhan. Kami ni Carlo na naman ang magkasama pag-uwi. Napapanguwi ako sa bigat ng bag ko. Paano ba naman may bagong libro na namang idinagdag si ma'am? Paglabas namin ng gate ay inaya ko si Carlo na bumili ng fishball. Pero wala daw siyang pera. Sabi ko ililibre ko na lang siya. May sobra pa naman sa baon ko. Sa 10 piso may 20 peraso ng fishball. Sold na kami doon. Wala nga lang kaming panulak. Naglalakad lang din kaming pauwi ni Carlo. Tama-tama madadaanan namin yung pinagtatrabahuhan ni Kuya Joel. Manghihingi ako sa kanya pabili ng soft drinks. Bilisan mo Carlo, malapit na tayo sa pinagtatrabahuhan ni Kuya. Manghihingi ako ng pambili ng soft drinks. Pahingi ako ha? Oo kaya bilisan mo maglakad. Malalaki ang hakbang na ginagawa namin para makarating sa pinagtatrabahuhan ni Kuya Joel.
Pero hindi pa kami masyadong nakakalapit sa ginagawang malaking bahay ay nakita kong maraming tao. Tila may pinapanood sila o tinitingnan. Kilala ko pa ang ilan sa mga kapitbahay namin. Nakita ko din si Badong at si Wilson na nakikiusyoso. May 3 ding sasakyan na nakaparada na pamilyar sa akin. Yun yung mga sasakyan kanina na mga siga kung tumakbo sa kalsada. At sasakyan ni Boss Raymond ang isa, sabi ni Carlo kanina. Carlo, di ba sasakyan yun ni Boss Raymond? Untag ko kay Carlo. Oo. Tapos, nandun din si Badong at Wilson. Baka namimigay na naman ng pera si Boss Raymond. Tara! Ay ako kay Carlo. Oo nga no. Tara, bilisan natin baka umalis na si Boss Raymond. At tinakbo na nga namin ni Carlo ang kumpulan ng mga tao. Nakita kami ni Badong at Wilson. Tumakbo silang dalawa palapit sa amin ni Carlo. Jenny! Jenny yung kuya mo! Sabi ni Badong na hinihingal pa at inuubo ng huminto. Kumunot naman ang noo ko. Bakit? Ano si Kuya Joel? Yung kuya mo. Binubugbog ni Boss Raymond. Sabi ni Wilson. Nalaki ang mata ko at kumalabog ng malakas ang dibdib ko. Ano? Binubugbog ni Boss Raymond ang kuya ko? Oo. Isa pala siya sa nagnakaw ng manok ni Boss Raymond. Magnanakaw pala yung kuya mo? Sabi ni Badong. Hindi magnanakaw ang kuya ko! Sigaw ko kay Badong at itinulak siya. Sabay takbo palapit sa nagkukumpulang mga tao. Hinubad ko ang mabigat na bag para mabilis makatakbo. Narinig ko pa ang pagtawag sa akin ni Carlo pero hindi ko siya pinansin. Padaan! Padaan! Isinisingit ko ang maliit kong katawan sa dikit-dikit na katawan ng mga taong malalaki sa akin. Kawawa naman si Joel. Mabuti yan sa mga kagaya niya magnanakaw. Dapat yan pinapakulong. Mga salitang naririnig ko sa mga tao. Gusto ko silang pagsisigawan pero mas gusto ko makita ang kuya ko. Saan mo dinala ang mga manok? Dinig kong tanong ng isang malaki at mabalasik na boses. Hindi ko po talaga alam, boss. Kasama lang po ako sa kumuha pero hindi ko po alam kung saan dinala ng mga kasama ko mga manok. Boses naman ng Kuya Joel ko ang narinig ko na tila nahihirapan na. Sinungaling! Nalaki ang mata ko nang marinig ang daing ni Kuya Joel. Kuya! Mas lalo pa ako nakipagsiksikan at itinulak ang mga mas malalaki ang katawan sa akin hanggang sa makarating na ako sa unahan. Lalong nanlaki ang mga mata ko at lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makita si Kuya Joel na nakahandusay sa bundok ng buhangin at duguan ang mukha. Ubo-ubo pa siya. Galit akong tumingin kay Boss Raymond na lalapitan pa ang kuya ko. Tumakbo akong palapit sa kanya sabay talon sa likod niya at pinagsusuntok siya. Salbahe ka! Salbahe ka! Halimaw! Pangit! Sa galit ko, bukod sa suntok na ibinibigay ko sa kanya ay kinagat ko siya sa balikat niya. Narinig ko ang daing niya. Pero hindi ko siya tinigilan sa pagsuntok at pagkagat. Naramdaman kong may mga kamay na humawak sa akin at pinapabitaw ako sa kanya. Bata! Bitiwan mo si boss! Dinig kong sabi ng boss na isang lalaki sa likuran ko. Hanggang sa tuluyan na akong napabitaw kay Boss Raymond. Bitiwan mo ako! Nagwawalang sabi ko sa may hawak sa akin. Nang ayaw niya akong bitawan ay kinagat ko siya sa kamay. Langya kang bata ka! Daing na lalaki at binitiwan ako. Tumakbo naman ako palapit kay Kuya Joel na ngayon ay bumabangon na.